Hello minasan, konnichiwa. Isang mapagpalang araw nga pala ulit sa inyong lahat. Ngayong araw nga po pala ay araw ng sahod kaya naman kami aalis upang mamili po ng aming mga gamit. Kaya po pala kasama ko aking mga senpai at mga nag-aasikaso. Baka naka-Jordan yan. Yan pala si Kuya Anton. At ito naman si Kuya Richard. Sila nga pala yung mga senpai ko nakasama ko dito sa bahay. Pagkatapos nga niyan, bumaba kami sa third floor upang magaya kung sino ang pwedeng sumama sa amin. Ayaw nilang lumabas at maginaw daw, kaya kami na lang nagpunta. At dahil sahod nga, mamimili kami ng gamit namin sa bahay at syempre sa mga pagkain na din. Kita niyo naman at balot na naman ang kuya niyo dahil nga sa sobrang lamig. Gamit nga pala namin ng mga pangmalakasang bisikleta dahil dyan namin lalagay ang aming mga pinamili. Isa nga pala sa araw na pinakaantay namin ay ang araw ng sahod. Kaya naman, bababa na naman ng bundok ang Kuya Les nyo para mamalengke. Ito nga't napahinto na kami sa isang tindahan upang samahan ang aking senpai na mamili ng kanyang mga beauty care, IST, mga gamit pala sa pangkatawan niya. Dito nga pala kami sa Kusuri bumibili ng mga gamit namin tulad ng sabon at shampoo. May tinda na rin pala ditong mga gamot, pagkain at syempre mga gulay. Pero hindi lahat ng kusuri may ganito. Habang nag-iikot-ikot nga ako, naalala ko wala na pala akong sabon at paubos na rin aking shampoo. Kaya naman bumili na rin ako. Yan nga pala yung binili ko, Dove at syempre yung sabon na white. Baka kasi pumuti pa ako. Syempre umaasa dahil nasa Japan. Nangat magbabayad na ako dito. Dito nga pala ay ihuhulog mo na lang yung pera para magbayad. Ganyan po dito sa Japan. At syempre, self-service na rin po. Wala kasi sila ditong bagger. Kaya sarili-sarili po ang lagay ng mga pinamili. Isa po yan sa nagustuhan ko dito sa Japan dahil natututo po ang bawat isa. Hindi po umaasa at kundi sa sarili lang. Kaya naman ano pang inaantay nyo? Kung kayo nanonood ng video ko, mag-apply na rin kayo upang makarating kayo dito sa Japan. Eto nga't palabas na ako. Minabalot ko ng aking pinamili. Nga pala may mga bayad ng mga plastic dito. Kaya naman kung gusto mo makamenos, magdala ka ng sarili mong plastic. Pagkatapos nga niyan, pupunta na kami sa recycle o sa mga ukay-ukay. Ganito lang ang ginagawa namin dito sa Japan. Lalabas kami para mamili at bumili ng mga kanya-kanya naming gamit. Yan nga pala yung recycle na pupuntahan namin. Isa pa lang yan, may mga susunod pa. Isa kasi yan sa pinakamura dito. Medyo napaaga nga ang punta namin dyan dahil 8:50 pa lang. Alas 9 nga pala ang bukas ng recycle na yan. Kaya naman nagantay muna kami sa labas. Ayan nga tumingin muna kami sa mga 50 yen o nagkakahalaga lang yan ng 20 pesos. Kaya naman sa mga mahilig mag-ukay, tara dito sa Japan. Kita nyo nga't ang mumura ng mga bag. May tigwa 100, may tigwa 190. Yan may mga bag din pambabae. At dito nga aking senpai, binabantayan yung scooter na nakita niya. Stainless kasi yan. Ayaw niya nga panlayuan yan kasi nga binabantayan din ng isa kong senpai. Ayan nga, tontuwa siya. Ayan nga pala, nalungkot ng isang senpai ko dahil naunahan siya ni Tito Anton. Dito kasi ay unahan lang. Ayan nga't nagbukas na ang store. Pagkabukas nga niyan, una kong pinuntahan yung mga basket kasi may nakita akong mga bag. Magaganda kasi yung nakita kong mga bag at 100 yen lang. O nagkakahalaga lang yan ng mga 40 pesos. Kaya naman, kinuha ko na. Pangregalo lang din kasi yan. O diba, ang gaganda pa nila. Siyempre, kung nanonood ka man, mas maganda ka dyan. At pagtapos ko nga dyan, nagpunta ako sa mga furniture. Dito kasi napakaganda ng mga furniture. At higit sa lahat, mura pa. Kung may kilala nga lang akong pwedeng pagdalahan ng cargo, isasakay ko yung mga yan kasi nga mura at syempre quality. Kita nyo naman yung ganda ng mga aparador nila. Soft na soft ang pagbukas. Yan nga 12,000 lang mahigit. Ganyan kagaganda ang mga Japan surplus. Sulit na sulit. Kaya naman kung ako sa inyo, mag-apply na kayo dito sa Japan. Puntahan nyo nga lang pala ang Prudential Agency. Yun nga pala libre ang mga pag-aaral. Tanging medical at saka yung allowance nyo lang sa boarding house ang inyong babayaran. Kita nyo naman yung cabinet nito, 7,900 yen lang. At ito naman, 9,900. Dito ay may nakita pa akong mas mura. Ayan nga, at kulang 5,000 lang.
Kayo na po ang bahalang mag-convert sa palitan ngayon na 0.38. Bagamat mababa po ang palitan ng yen, nasa sa inyo na po yun kung paano kayo makakapagtipid. Ganyan po talaga ang buhay OFW. Eto nga't may nakita kong hula hoop sa mga gustong magpapayat dyan, pero nga pala hindi ko nga pala siya nakuha. Wala kasi akong paggagamitan yan. Nasa 500 nga lang pala yung presyo niyan. At saka yung isa nasa 1,000. Baka pag may nangingi, biling ko yan. Baka lang naman. Pagtapos nga dyan, pumunta ako sa mga bilihan ng mga sapatos. Wala nga akong nakita ditong mga bago, puro luma na ito. At dahil wala nga akong mapili, nagpunta na nga ako upang magbayad. Nakita nyo naman yung mga bag, kay gaganda. Kaya yung mga mahilig po dyan sa bag, sige, mag-Japan na kayo. Sa pag-a-apply po, tiyaga lang at syempre, samahan din po natin ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Dito nga pala ay bumalik ako dahil tinignan ko ang mga appliances. Maganda sanang ipauwi yan, kaso 110 nga lang pala ang mga voltahe niyan, hindi ubra sa Pinas. Ito nga't magbabayad na ako. Yan nga pala yung mga nabili ko. 2 bag at isang long sleeve. 330 nga lang pala yung binayaran ko dyan. Nagbigay ako ng 1,030 para may sukli pa ako na 700. O diba, ang galing ko sa math. Yan pala yung nabili niyang scooter. Tingnan nyo, hindi niya na iniwan talaga, diba? Ang ganda daw kasi pang regalo niya sa anak niya. Pagkatapos nga niya, nakaramdam na ng gutom aking mga senpai. Kumain daw kami sa ramen. Ay, buti na lang talaga sarado. Kasi nga nitong mga nakaraang araw, puro noodles na yung kinakain ko. At nung nakita nga naming sarado, doon na lang kami pupunta sa kakainan namin na puro karage o fried chicken. Masyado kasing maaga ang punta namin, kaya naman sarado pa ito. At dito nga habang nagbabike kami, nakita namin tong Starbucks. Magkakape sana kami kaso nagkape na kami bago kami umalis. Dito nga't ginaw na kami. At saka nga pala napansin nila yung suit ko, medyas magkaiba ng kulay. Isang gray at isang black. Sabi ko aesthetic yan. At kung mapapansin nyo nga pala, yung mga bahay dito sa Japan ay parang semento. Nagkakamali po kayo. Puro hardiplex lang po iyan. Bihira ka nga lang pala makakita dito ng mga bahay na sementado. Kundi puro mga kahoy at hardiplex lang ang ginagamit. Eto nga't pupunta na kami sa Xiao upang mamili ng mga pagkain namin. Dito nga't bumili muna ako ng manok. Diyan kasi mas mura. 3 peraso, 1,000 lang. Bumili na nga rin pala ako ng mga kailangan ko sa bahay tulad ng matcha, asukal at iba pa. Mahal nga pala ang mga bilihin dahil sa bawat item na bibilin mo may 10% na tax. Ayan nga't inayos ko na aking mga pinamili upang ilagay sa kahon. Pagkatapos nga dyan, pupunta na ulit kami sa isang recycle. Ito nga pala yung recycle na pupuntahan namin, yung hard off. Medyo mahal nga lang dyan. Pero kahit gano'n, may mga mura pa rin naman. Ayan nga't nagtingin-tingin kami. Dito nga may makakita kang bilihan ng bike, cellphone at iba pa. Ito nga't nakabili ang aking senpai. Speaker nga pala yan na may kasamang mic. Pagkatapos po pala niyan, pupunta na kami sa kainan at gutom na nga kami dahil sa layo ng biniyahe namin. Ito na naman po tayo sa exciting part, syempre ang kainan. Styro nga lang pala yung nakadisplay na yan. Ingat, dumating na yung order namin. Syempre, kumain na rin kami. Grabe na naman nga ang gutom ng Kuya Les nyo. Ayan, sumpak na lang ng sumpak. Sobrang gutom nga dahil sa layo ng biniyahe namin. Malayo nga pala sa apartment namin yung mga bilihan. Kaya naman, sobrang pagod. Wala naman kami magagawa. Buti na lang meron kaming bike. Ito nga't naubos na namin ang aming pagkain. Pagkatapos nyan, pupunta na nga pala kami sa bilihan namin ng gamit para sa bahay. Ingat na malengke na kami ng mga tissue at pambugaw sa masamang espiritu. Bahala na po kayo mag-isip kung ano po yung pambugaw sa masamang espiritu. Basta po mabaho iyon. Share nga po pala kami sa mga binibili namin na nagamit sa bahay. Pangit naman kasi kung isang apartment lang kayo tapos kanya-kanya pa kayo ng bili ng gamit. Ang mahal nga pala ng binayaran namin dyan, halos nasa 5,000 mahigit. Pagkatapos nga dyan, may pinuntahan pa kami, isa pang recycle. Yan nga pala yung mga bilihan ng mga sapatos at ibang mga ukay-ukay. Ingat, may maraming Jordan at iba pa. Halos lahat nga ng uri ng sapatos ay nandyan. Huwag ka lang maghahanap ng wala kasi nga wala dyan. Dito nga rin pala ay may mga bilihan ng laruan
cellphone, at mga PS5. Ang isa pala sa mga kinakaadikan dito ng mga Hapon ng mga kabataan ay yung mga card tulad ng mga Yu-Gi-Oh, One Piece, Pokemon at iba pa. Maganda nga pumunta dito kapag may dala kang pera. Dahil kapag wala kang dalang pera, yan, window shopping ka na lang muna. Ganun talaga, kailangan magtipid. Naipadala ko na kasi ang pera ko sa Pinas kasi nga nagpaparenovate kami ng bahay. Tuwang ko nga po pala doon ng aking tita na nasa Jordan. Yan pala yung mga cellphone, may iPhone at iba pa. Kaya kung mahilig ka sa jacket, ayan, may mga mura po dito. Yan na nga po pala aming mga pinamili. Marami pong salamat sa panonood. Yun lang po. Ingat!